pa lang ba gusto mo nang mag-artista? Or sumasagi na sa isipan mo yan na mag-artista? Ay, hindi po. Nanay ko po talaga yung may gusto. The sad part about that kasi po, hindi na po naabutan ni mom. Isa sa mga achievements mo, yung nakapagpatapos ka ng college student through your foundation. Ano yung pakiramdam din? Yun po yung priceless moments for me. In this episode, we get to sit down with Asia's multimedia star, Alden Richards. Join us as we talk about his life before showbiz and how he is sharing his blessings through his own foundation. Hi, Alden. Welcome to Stronger Together, the GMA Pinoy TV podcast. Hey, thank you po. Thank you for having me. How was your US trip at nakapagbakasyon ka finally? Sobrang saya po kasi after 2 years of the pandemic, ngayon lang ulit nakalabas ng bansa and I was able to celebrate Christmas, New Year, and my birthday sa US with my family. So that's the best feeling and I'm so recharged na po ngayon to work again. Ano yung mga highlights ng trip mo or mainly talagang pumunta ka to bond with your family? Yes, actually pumunta po ako sa US to be with family and para magkaroon naman din po ng ibang scenery and setting because hindi kasi po before the pandemic started, usually every year halos out of the country for work, tapos nagsa-slash vacation na rin, pero it's just so refreshing. I guess the highlight of it was really I was able to live a simple life without being Alden Richards during my stay. Kasi nagagawa ko po yung mga bagay na like I wash my own clothes, naghuhugas ng pinggan, naglilinis ng bahay, I drive myself. So, yun po yung nakakatuwa na feeling na parang at least kahit papano meron pala akong pwedeng puntahan. At saka dati kasi palagi rin may GMA Pinoy TV events, di ba Alden? Nakaka-travel kayo dati palagi. Yun po yung every year eh. Di ba malapit na Alden? Oo, at inaabangan ka na. Sana bumalik na po siya. Yes po. Kapag may oras ka magpahinga, Alden, yung mag-chill, ano usually yung pastime mo? Ano ba ang hobbies mo? Sa ngayon po talaga, I'm really more into fitness and taking good care of myself. Para syempre, kahit as we age, kala mo naman sobrang tanda ko. Pero I mean, as I grow older, hindi pa rin nagde-deteriorate yung katawan. So, I really take care of myself in terms of being fit. Yung mga video mo, Fitspiration nga eh. Grabe naman yun. So, yun po. And aside from sa healthy lifestyle, usually, I just stay at home po pag walang work. Bahay lang talaga. Nagko-computer games with my gaming friends and chill lang po talaga. When on my days off, I really take it to consideration that I really take the day off for myself. Kasi para at least recharge ka naman kahit paano. Yung gaming, bago lang ba ito? Paano ka na-hook sa gaming? Naku po, matagal na po ito. 7 years old pa lang po ako. Gamer na po ako. Ano Ano ba yun? Family computer? Opo, family computer, Nintendo, PlayStation 1, tapos Counter-Strike po na luma sa PC, ganyan. I mean, anything that has to do with games. Kasi lumaki po ako na ganyan, kasama ko po yung brother ko. Parehas po kaming gamer up to this point. So, parang nagkaroon na rin po kasi kami ng konsepto of escaping the real world. Parang it's also my escape, my outlet for, para kahit paano hindi rin naman po talaga puro trabaho lang. Di ba minsan nagto-tournament ka din? Hindi po ako sumasali sa tournament. Minsan, ako po yung nagpapa-tournament. Kasi it's my contribution to the gaming community and I'm also very passionate about gaming and since I started gaming, nung pumasok nga po yung pandemic, I got to meet different people who share the same passion as me. So, parang wow, ang sarap naman makikollaborate dito sa mga taong to na they look at gaming differently. Na, kasi syempre may stigma pa rin po tayo, especially mga parents po natin na waste of time, hindi ka naman, wala naman madudulot na maganda yan sa'yo. But I think
it's already 2022 and I think we should remove that stigma sa mga sarili natin. May proof naman na gaming now here in the Philippines most especially is a form of work already. You earn from it, you make a career out of it. Tapos yung mga professional gamers po compete abroad, carry the name of the Philippines and they win. At the end of the day, time management pa rin. Nung bata ka, ano yung ambition mo? Growing up, gusto ko po talaga maging piloto but wala naman po kaming pambayad ng tuition fee for for the course. Po, mahal po siya. Ngayon kaya mo na din, pwede pa. Yun nga po ngayon kaya lang po, ang kalaban ngayon, oras naman. Wala naman pong time. So, minsan may ganun talaga. Meron kang time and resources for it, pero wala naman, hindi naman kaya i-cater ng opportunity kasi nga, you're busy. Bata ka pa lang ba gusto mo nang mag-artista? Or sumasagi na sa isipan mo yan na mag-artista? Ay, hindi po. Nanay ko po talaga yung may gusto. Growing up po, I was an insecure kid. Di po ako, I always compare myself to other people and I always see my mga negative traits before the good ones. So, hindi ako po confident. I always see myself as the mas less dito sa taong to. I'm really not confident about anything. Until the day na I joined my first pageant in school, yun po yung turning point. Kaya ko pala. Paano ka pinush ni mami no? Na parang, anak, pogi ka, kaya mo yan. Si mama po kasi, may hilig siyang manood ng mga teleserye, lalo po yung mga telenovela po, yung mga Marimar, ganyan. Mga Rosalinda, mga gustong-gusto niya po yan kasi sabi niya one day, gusto daw niya ako makita na nakasakay sa kabayo, parang si Seryo, ganyan. So, siya po talaga yung nag-push sa akin na kaya ko daw po and may future daw po ako sa pag-artista. And tinatawanan ko lang po yun nun kasi I don't really consider show business as a career kasi nga po, insecure po ako. But the sad part about that kasi po, hindi na po naabutan ni mama yung kahit yung first play ko po sa school eh. I mean, yung lahat ng pinangarap niya sa akin, wala siyang nakita kahit isa. Pero I'm sure, nakikita naman niya po yun sa langit kung nasan siya ngayon. And I think, sa lahat po ng decisions na ginagawa ko since I started show business, she was there to help me make the right choices. Ano yung best advice na nabigay sa'yo ni mama? Huwag kang mamili ng taong i-acknowledge mo. Everyone deserves to be acknowledged. Lahat ng tao, pakibagayan mo, husayan mo ang pakikisama. Yun po ang nag-stick sa akin to this day. Sa tingin mo, kung nandito pa si mama ngayon, ano marahil yung sasabihin niya sa'yo or yung si mama ngayon? Naku, stage mother po yun. Hindi, joke lang. Malaman. So, I'm sure, syempre, as a parent, wala nang more rewarding moment sa buhay mo na matupad yung pangarap mo para sa anak mo. I guess that is the most rewarding moment for parents. And parang I'm sure isa po siya sa mga pinaka-proud na nanay na makikilala natin sa balat ng lupa. Joke lang po. Pero kasi parang natutunan ko rin po as I go along the industry is when you pursue dreams of your loved ones for you, you always end up successful. When you do things para sa mga mahal mo sa buhay at para sa pamilya most especially, lagi ka magiging successful. Iba rin yung motivation mo, no, kung para sa kanila at hindi pang sarili. Opo. Let's hear more from Alden after this break. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV, at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Welcome back. We're still with Asia's multimedia star, Alden Richards.
Then, nakwento mo dati sa Itbulaga, yung commercial modeling days mo. Siyempre, may mga rejections eh. Hindi naman lahat. Dami po. So, paano mo hinandle yun? Napakahirap po sa simula kasi wala po akong knowledge about rejection. Ang nagsistick lang sa'yo at tumatatak sa'yo is the good moments, the happy moments. So, nung nagsistart po ako mag-audition for commercials, parang ang daming beses ako nasasaktan. Ang daming beses na reject. Ang daming beses na... So that parang amplifies my insecurities. Nasasabihin ko sa sarili ko, baka hindi nga talaga ako para dito. Hindi nga to talaga yung field of work na para sa akin. Madali po kasing sabihin na mahirap po siya. But nung time po na yun kasi... hard worker na po talaga ako, mapagpursige na po talaga ako nun eh. So, syempre there are times na malulungkot ka, pero after a certain day or moment, tama na. Don't dwell in the negative aspect of rejection. Use it as your motivation to move forward. Use it as a motivation para, ma-achieve mo yung mga pangarap mo sa buhay. Ano yung bumukas na pinto for you para makapasok sa showbiz? Nagsumali po kasi ako ng Starstruck tapos hanggang top 30 lang po ako doon. Siyempre, grabe na naman yung sama ng loob ko nun kasi hindi na naman, 60 nga lang po eh. Hindi po nga po umabot ng 30 eh. Ano season to din? Starstruck 5 po, sila Sara Labati and Steven Silva po yung nanalo. Sabi ko po, after ko ng Starstruck, ayoko na mag-artista kasi yung hirap. Kasi lagi lang ako malulungkot, mag-aaral na lang po ako. Kahit mahirap mag-aral that time kasi we're really struggling financially. I still chose to study and, do part-time sa pag-commercial and mga print ad for me to be able to send myself to school. Then one time po, nasa school ako, tumawag po yung manager ko. Sabi, meron daw pong audition for Asok sa GMA, Alakdanap. That day po is my last day sa PE class na kapag hindi ko pa po pinasukan yung PE class ko on that day, babaksak na po ako. So in short, ma-avoid po yung units nun, tapos kailangan ko siyang i-retake sa next sem. Ang choice ko po nun was, pupunta ba ako sa isang audition na hindi ko sigurado? O dito na lang ako, stay na lang ako sa school kasi mas sigurado yung future ko pag nakapagtapos ako eh. Ewan ko po, leap of faith, pumunta po ako sa audition. Late po ako nun kasi nagko-commute lang po ako galing sa Laguna. And then, andun po si Direk Mac Alejandre. Siya po yung audition po pala yan para sa leading man ni Luis de los Reyes. Ako po yung nakuha for the soap. And since then po, yun na po yung start ng lahat. Before we continue with our discussion, let's have a quick break. The past 2 years had been the time we spent making, baking, planting, renovating, laughing, adding, and trying. But no matter what life throws at us, there will always be something to lift our spirits and give us sparks of hope. We invite you to tell us your stories with shots and snippets of the things that helped you survive this pandemic. Send your snapshots and stories to PinoyInbox@gmanetwork.com and we'll feature them on our newest inspirational segment, Pockets of Hope, on GMA Pinoy TV. Who makes Alden happy? Let's hear it straight from our Asia's multimedia star. Pero then, sino yung mga influences mo pagdating sa acting? Malaking bagay po talaga si John Lloyd Cruz tsaka si Christopher De Leon. Sila po yung talagang naging inspiration ko in terms of acting na how to act na hindi umaarte. Kasi, and I was also given an opportunity to meet them. Si Sir Christopher po hindi pa, pero si John Lloyd na meet ko na po couple of times. May mga roles ka pa ba na gusto mong gampanan? Sa ngayon po kasi ang dami pa, but yung iba ko na po kasing gusto, mga pang indie films na po eh. Kasi I wanna do more of yung mga dark projects po, dark roles, ganyan, mga
po mga intense yung mga napapanood po natin sa Netflix ngayon. Maybe for a movie or for a for an indie film, pwede natin magawa yun. Kung hindi ka Asia's multimedia star, ano kaya ang trabaho mo ngayon? Ngayon po, hindi ko po tinuloy talaga yung pag-artista ko. Baka manager po ako ng isang restaurant o kaya bank manager, ganyan. Kasi yung tatay ko po, manager eh. Ano ba yung course mo noon, Alden? Business Management, Administration, major in Management po, Operations. Kaya if ever business, kumbaga manager, yung parang manager po talaga. Tapos mo pa ba yung course mo? Yun po, hindi ko na nabalikan kasi nag-artista na po tayo. Pero in time, Opo. Sino yung mga taong sinasandalan mo sa likod ng camera? Siyempre, andyan po yung team ko. Siyempre, sila Kuya Sam, sila Mama Ten. I don't have a big circle of friends. It's not by choice po, but kasi eto pong mga taong kasama ko ngayon are the people who are with me nung wala pa po ako. So, I really treasure them kasi sila yung nandun nung wala ako nung zero Sila yung nagtiwala, sila po yung naniwala, and I think sabay-sabay po kami sa failures, pero sabay-sabay din po kami sa victories. And sila po yung talagang may safe haven. At saka alam mo na hindi lang sila oo sa'yo. Yung kapag may nakita sila, they will be transparent with you. Ay, opo naman. Hindi po sila yes people na kahit mali na, oo lang. Of course, minsan, syempre, there are times na nasa height ka and then parang lagi tingin mo sa sarili mo, ikaw lang yung magaling. Nung pre-pandemic, grabe yung schedule mo, Alden As in talagang alam namin yan, sobrang tindi ng schedule mo Wala kang pahinga. Then nag-lockdown. So ano yung mga naging realizations mo? Grabe, parang with just a certain event, life changes in an instant na hindi tayo pwedeng hindi prepared. Hindi tayo pwedeng happy-go-lucky lang. I mean, kahit gaano ka pa ka-stable sa kahit anong career na nasan ka, there will always be an event that can change that. So we have to be secured. And, secure yourself and secure the people that you love and you care for. Kasi very unpredictable po ang buhay. No one can predict it. Si Lord lang may kapangyarihan to know what's gonna happen next. And then, marami kang natulungan, pati mga kasamahan mo sa industriya. Why was it important for you to give back and help others? Because I'm very blessed po with so much. I've been very blessed in my race in the industry, and these people who I'm also helping po, nakasama ko sa industriya, they deserve it kasi they're good people. It's just that yung circumstance po is just not so fair at the moment for them. Parang since they're good friends of mine as well, I see to it na kahit paano, in my small way, makatulong man lang po ako sa kanila. Isa sa mga achievements mo, yung nakapagpatapos ka ng college student through your foundation, ano yung pakiramdam din? Yun po yung priceless moments for me na hindi mabibili at mapapalitan ng kahit na ano siguro po. Kasi ganoon naman po ako when I help. Hindi naman po ako humihingi ng kapalit. I mean, wala po akong hinihingi na kapalit sa mga tinutulungan ko. But nakakuha pa po ako ng even more gift back upon hearing na nakagraduate sila. So, that's the best reward na po for me. I mean, to see someone who's successful with the help that we're able to give. After the success of Alden's Reality last 2020, ito naman ngayon ang Forward na sold out agad after ilang araw lang nung inilabas yung mga tickets. So, fundraising concert ito for the benefit of the AR Foundation. What is so special about this concert, Alden? It's special po kasi I'm gonna be launching a foundation po that's really close to my heart. And yung mapupunta po halos lahat ng mga funds na na-accumulate for the concert. Of course, I'm very happy kasi mas marami po tayong matutulungan ng mga bata and mas mawawiden po yung reach natin to help these kids.
What else is Alden looking forward to? Siyempre po, ang buhay naman natin talagang it's always moving forward. So, ako po, I'm just really excited. And I'm looking forward kung sino pa po yung mga tao na pwede kong mabago yung buhay. Then marami nagtatanong, makakabili pa ba sila ng tickets? Yes po. We actually reopen po for new, makater po natin yung mga kailangan na yung mga gusto po pong bumili ng tickets. So, available po sila ulit sa Ticket to Me. You can still grab your tickets po para sa January 30. Sino ang nagpapasaya sa puso ni Alden Richards? Sa ngayon po, wala po talaga. Ayoko po silang paasahin. Pero sasabihin ko naman po yan eventually. Open book naman po yung buhay ko. I don't, malay na this year. Kung meron man. Kasi yun nga po yung natutunan ko. I don't wanna claim anything. Kasi all the more na sinasabi po siya. All the more na bine-verbalize mo yung mga gusto mong mangyari. All the more na hindi siya nangyayari. So I'll just wait for that moment. We have to trust God's timing. Always po. Message to your Kapuso fans and Kapuso abroad na laging sumusuporta sa'yo. Yes, sa mga kapuso po namin dyan abroad, hindi niyo po alam kung gaano na namin kayo kamiss lahat. Pati kami po na sobrang nasisepangs na po kami for the longest time that we're not able to see you. But thank you so much pa rin na kahit magkakalayo tayo for the meantime, you still show your support to all of us, to all the things that we do, especially in the Kapuso Network. And ako po, personally, ilang beses na po ako nangungulit sa mga boss kung kailan po tayo magpipinoy TV. So, kasi I really miss performing in front of a live audience and, you know, to see our fellow Filipinos all over the world. Kasi hindi po kasi pwede, before the pandemic, hindi po pwede kahit walang isang Pinoy TV show eh. So, yun po yung isa talaga sa mga namimiss ko and I can't wait for it to be back. So, ingat lang kayo dyan mga kapuso. Malapit na po tayo makita. Konting-konti na lang nararamdaman ko po talaga. Tsaka salamat po for everything. Maraming salamat, Alden Richards. Congratulations to the success of Forward, and we are looking forward to your upcoming projects on GMA and GMA Pinoy TV. Maraming salamat po. Thank you. Stay safe po. Stronger Together, the GMA Pinoy TV podcast, is an original production of GMA International. This episode is produced by Gerald Vista and edited by Anton Taguidon.